Hindi na pumalag si Coach Tim Cone nang muling bakbakan ng Meralco sa pangunguna ni Allen Maliksi at ng kanyang defensive player sa Gilas Pilipinas na si Chris Nusam ng Barangay Ginebra sa Game 3. Pag-amin na lang niya, may gagawin silang pagbabago. Uminit naman si Coach Yeng matapos ang bakbakan ng Rain or Shine at SMB, bunga ng ginawa ni Terence Romeo. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming salamat. Kung sa Game 2 ng semifinals ay humingi ng suporta sa ibang players si Coach Tim Cone para samahan si Christian Standhardinger at tuluyang pabagsakin ng Meralco, tila wala naman siyang masabi sa Game 3 matapos muling bokyain ng kalaban. Tanong, ano na lang ba ang nasabi ng Gilas mentor sa ikalawang sunod na pagkatalo? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Anong sasabihin ko sa iyo? Pangit ang laro. Hindi namin deserve yon. Sila, deserve nila yon. Tinalo nila kami sa puntusan eh. Tinalo nila kami sa laro. Maganda yung coaching nila. Alam niyo, isa lang ang sinasabi ni Coach Tim. Wala siyang sinisisi sa pagkatalo nila sa Meralco sa harap ng nagsisisikang crowd dito sa Dasmariñas City Arena sa Cavite. Yung mga sinabi niya, yun na rin ang rason bakit sila tinalo ng Meralco sa Game 3, di ba? Masyadong magandang inilabas na performance ng Meralco, lalo na si Chris Nusam at si Allen Maliksi. Kung natatandaan natin, sila din yung nanguna sa Meralco ng gulpi nilang Ginebra sa Game 2, di ba? So meaning, consistent yung dalawa. Kagabi si Maliksi nagtala siya ng 16 points habang merong 14 points si Chris Nusam. Of course, sinamahan sila ng buong grupo para pataubin ang paboritong Barangay Ginebra. Sa panig ng Ginebra, nagtala si Christian ng 10 points kumpara sa dati na malalaking tinatalaan niyang puntos. Andyan naman si Japet na merong 15 points and andyan din si Ann Missy na merong 13 points. Pero hindi sapat yun para umusan yung Meralco. Ang totoo, halos lahat naman nagambag sa Ginebra. Pero katulad nung sinabi ni Coach Tim, mas maganda yung performance na inilabas ng grupo ni Coach Luigi Trillo. Yun yung dahilan kung bakit sila tinalo. Matapos ang 87-80 na panalo ng Meralco Bulls sa Ginebra San Miguel, muli silang magkikita sa Mall of Asia Arena sa Biyernes, May 24. At dahil nakalalamang ng Meralco sa serye, alam ni Coach Tim Cone na posibleng mahirapan silang muli kung hindi nila babaguhin ang taktika sa bakbakan. Tanong, ano ang nasa isip ngayon ni Coach Tim Cone? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Kailangan namin baguhin ang mga bagay-bagay. Hindi pwedeng ganun din ang ilalaro namin kasi dun Aalamin namin yan. Meron pa naman kaming 24 hours para gawin yan. Okay, so eto na yung naiisip na para ni Coach Tim sa muli nilang pagharap ng Meralco sa Mall of Asia Arena ngayong Friday po yan. Baguhin yung mga bagay-bagay or siguro safe sabihin natin na magkakaroon sila ng malaking adjustment sa mga nauna na nilang approach para harapin ang Meralco Bulls na nagpapakita ngayon ng tigas, di ba? Kung ano man yung magiging adjustment na gagawin nila, siguro malalaman natin yun sa Biyernes once na nagharap na ulit sila. Medyo gupit na sila sa panahon pero sa attitude nilang never say die, sigurado tayo mabubuo nila yung tamang formula once na nagkita silang muli sa Game 4. Exciting to guys kasi alam ng grupo ni Coach Luigi na hindi basta-basta bibigay ang Ginebra. Alam niya na kahit gipet, hahanap ng paraan ng grupo ni Coach Tim para pigilan sila makaabante at kuhanin ng 3-1 sa serye. So asahan na siguro natin yung dikdikang laban pagdating ng Biyernes. Kung tinalo ng Meralco ang Ginebra, tinalo din ng SMB ang Rain or Shine ni Coach Yeng sa parehong venue. Subalit na bahira ng inis at galit ni Coach Yeng ang bakbakan nang ibuslo ni Terence Romeo ang isang tira sa 3-point area habang 5 segundo na lamang nalalabi sa orasan. Para kay Coach Yeng, hindi ito tama. Ano nga ba ang mga sinabi ni Coach Yeng sa isyong yan? Tutukan natin si Coach sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Basic respect. Alam ko naman na San Miguel is a class organization. Kaibigan natin yung coaching staff nila. Yung boss nila doon. That is just a minimum requirement for respect. Wala naman tayong quotient sa semis Hindi naman bagong player si Terence. Alam niya yun. Okay, so doon tayo guys sa basic respect O respeto na lang sana. May tama naman doon si Coach Yeng kasi ilang segundo na lang tapos na yung oras. Lamang na lamang ang SMB, panalong-panalo na sila dyan. So hindi na talaga kailangan dagdagan pa ng asin yung sugat, sabi nga nila. Or hindi na talaga kailangan kumamada ulit, lalo na 3-point area pa yun. Gaya ng sinabi ni Coach Yeng walang hinahabol na quotient ang SMB. Hindi tulad kapag elimination, kailangan mo talaga yung quotient kasi kapag maraming pareho ang win-loss record ng mga team na naglalaban-laban,
dadaanin yan sa quotient para malaman kung sino yung pwedeng umusad sa susunod na round, di ba? So ito yung rason bakit nagalit na ines si Coach Yeng. Isip kasi niya, dapat lie low na, di ba? Wala na dapat mangyayaring ganun. 114-107 na kasi eh. So malinaw na yung resulta. SMB yung mananalo ng 3 sunod. Pero ang nangyari, nagkaroon ng 3 points si Terence Romeo. Nangyari, natalo na ang Rain or Shine ng 3 sunod versus SMB. Isang birada na lang. Nasa finals na ulit ang grupo ni Coach George Gallant. At dahil siya ang direktang sangkot sa sitwasyon, gusto nating malaman kung ano ang inasahan ni Coach Yeng sa pagtatapos ng laban sa Cavite. Ano nga ba ang mga inaasahan niya habang papatapos ang bakbakan ng SMB at Rain or Shine? Tutukan natin si Coach Yeng sa report ng Ruben Terrado sa Spin. Expect mo sa ganung situation na matatapos kayo na may respeto pa rin tayo sa isa't isa. Maganda naman yung laro eh. Wala namang nangyaring untoward. Wala namang situation na pwedeng sabihing madja-justify sa ganon. May tao talagang blank. Wala tayong magagawa doon. May taong blank. May taong blank. Wala na tayong magagawa doon. So yun ang inasahan ni Coach Yeng. Matatapos ang laban na merong respeto sa isa't isa. Feeling talaga niya, nabasto sila sa laban. Kasi nga tapos na halos eh. Segundo na lang, di ba? Tapos ganun yung nangyari. So mabigat para sa isang katulad ni Coach Yeng yung ganong senaryo, yung mga nangyaring ganon. Kung matatandaan natin, ganon din ang nangyari kay Dwight Ramos at kay Kyle Anderson sa World Cup. China versus Gilas. Halos tapos na rin yung bakbakan pero nakakamada pa si Dwight. Kita no sa screen na nag-react si Kyle Anderson pero giniit kasi ng Gilas doon, kailangan ng quotient. At sa kaso ni Terence and Coach Yeng, naniniwala naman tayo na maayos din niya sa tamang panahon eh. Mga professional naman sila. And halos weekly nagkikita sa bakbakan yan. So, hindi magtatagal, maayos din ang lahat sa kanilang dalawa. So guys, maraming salamat.